Isa ang Bohol sa mga tourist destination dito sa Pilipinas na dinarayo ng mga turista at hindi makukumpleto ang pagbisita mo sa islang ito hanggat hindi mo nasisilayan ang mga nagagandahang lumang simbahan na mayaman at puno ng kwento na tunay nga na nakaukit na sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya naman, kapansin-pansin dito ang mga pamana ng kasaysayan. Ang mga lumang simbahan na may mga antigong imahen, kampana, mga lumang istruktura na masasabi nating yaman ng ating inang simbahan. Isa ang Diocese of Tagbilaran sa Bohol na matagumpay na nakapagpapatupad ng Parish Finance Council sa pamumuno ng dating obispo na si Bishop Leopoldo Tumulak at kamakailan naman humalili sa kanya si Bishop Leonardo Medroso. Ano nga ba ang Parish Finance Council? Ang Parish Finance Council, isa itong council na hiwalay sa Parish Pastoral Council na tanging gampaning tumulong upang masiguro ang kaayusan sa pamamahala ng pinansyal at pangangalaga sa yamang aspeto ng parokya. Tumutulong ito sa kura paroko sa pagbibigay payo sakaling kakailanganin niya ito. At ayon naman sa mga kaparian na aming nakapanayam, ang Finance Council ay inorganize parang to help the parish priest to implement the projects and to help secure funds. They are there as a body which is considered as a consultative, meaning to say that they have no jurisdictions about the administration of the parish, but they are just there to help. Now, the very purpose of this council is to assist the parish priest, especially in generating funds for the programs of the parish. Now, they have to give suggestions to the parish priest what to do, how to raise funds, how to raise money to support the different programs of the parish. So, bali, by nature, consultative lang ang nature ng Parish Finance Council. They could not decide by themselves. It is still the parish priest who will decide everything. No? Sila din yung nangasiwa ng mga material or properties of the church. No? So, among themselves, kasama doon sa mga cemetery, and then na doon, sila ang namamala doon, sila ang nagawa ng mga guidelines sa pamalakad ng cemetery, at sa iba pang mga matawag nating mga temporal properties of the church. Bali, basically, ito yung main concern ng Parish Finance Council. Ang Parish Finance Council ay isang tinatawag na consultative body kung saan ang kura paroko ay kumukonsulta kung may mga bagay tungkol sa mga finances na kaya nilang tulungan. Dahil ang Parish Finance Council ay makatutulong din sa parokya sa paghanap ng mga funds, lalo na po o mga pundo kung sakaling maraming mga proyekto na gagawin ang isang parokya. Kaya po, sa bawat parokya, ang isang Parish Finance Council ay may kahalagan talaga. Kaya po, mga kapatid, ang Parish Finance Council ay nakatutulong din hindi lamang sa mga material na mga bagay, kundi pati na rin sa mga bagay na may kaugnayan sa kaligtasan. Ayon naman sa isang parishioner na taga Bohol, bilang isang parishioner, nakikita ko na maraming naitulong itong creation of the Parish Pastoral Council at saka Parish Finance Council. There is a division of labor, and the priest is no longer burdened so much of his work as a priest, because he has a body to refer with in problems of the spirituality of the parishioners. He has the body to refer it to the Parish Pastoral Council. And with regards to the assistance in the parish, he has the Parish Finance Council to assist with him in dealing with the finances of the parishes. So I see that malaking itulong ito
At saka umaasa ako na maituloy ito, malaking na itulong ito sa lahat ng mga parishioners at saka sa ating mga parish priest. Sa kasalukuyan, ang Diocese of Tagbilaran ay may 50 parokya at 4 na quasi-parish at may 2 chaplain. At ayon sa Diocesan Synod of the Diocese of Tagbilaran noong Setyembre 1997, 89% ng populasyon ay Katoliko at tinatayang 404,453 Katoliko sa kabuang populasyon ng Diocese of Tagbilaran na umaabot sa kabuang 452,356. Isang malaking diocese na matagumpay na nakapag-iimplementa ng Parish Finance Council, Diocese of Tagbilaran. So patuloy ng ating usapan, kasama pa rin po natin ang ating pinakamahal na pare, si Father Chris Ubod. Father, tuloy po natin yung ating topic about Parish Finance Council. Ano po? Paano po kaya makatulong po itong council na ito sa mga napapansin po namin, mga lay, no, ng mga mararangyang buhay ng mga pari at minsan yun din yung mga obispo. Sorry, Father, pasaylo ako. Natural lang yan kasi may karapatan naman kayong magpahayag kung anong naobserbahan niyo. Kasi, Father, napansin ko yung may mga ibang mga kaparian na ang gaganda ng mga kotse, tapos makita yung mga cellphone nila, bato-bato sa langit, na talaga namang high-tech ba. Pero, di ba sabi, ang simbahan natin ay Church of the Poor. Ito ba ang batayan ng pagka-poor? So, salamat sa tanong, sister. Kasi isa din yan sa mga, actually, isa yan sa mga sinisikap ngayon sa mga pangulo ng simbahan, pati mga doktrina ng simbahan, galing sa ating Papa, sa ating Santo Papa, na dapat ang mga pare magiging example sa buhay ni Kristo. At ang buhay ni Kristo ay laging buhay na detached from all luxuries, yung tinatawag nating simple lang ang buhay at kung ano lang ang necessary. So kung ako niyan, para bang